Isipin nyo kung gagawin nila ang ginawa nila kay former Congressman Mike Defensor, kay Senator Marcoleta at kay Senator Jinggoy Estrada, bago tapos ang buwan ng Hulyo, may kaso na ito, and unang linggo ng Agosto, ay pwedeng wala na po si Senator Alan Peter Cayetano at sasampahan ng kaso na plunder na naman. No, yan na po ang playbook ngayon ni Marcos. Napaka-rumi, napaka-masama at napaka-balasubas po ng taktika na ito. So kung ilulusot at ipipilit nila ito, kaya naman po kasi, no? Kaya, kasi hawak niya lahat eh. Napaka-loyal ni Matibag at ni Rimulya na maging tarantado ang performance at ginagawa ng kanilang office. Di bali ng tarantado at bulastog ang kanilang ginagawa. Yes. Basta masunod lang ang kapretsyo nila Marcos na sikilin at supilin. So isa-isahin nila ito, no? At siguro ang sunod dyan, ang kapatid nila si Pia Cayetano, and then ang magkakapatid na Villar, until si Amy Marcos siguro. Baka sabihin ni Marcos, ipartida nyo na yan sa akin, ang kapatid ko na yan. Kasi pag wala nang naiwan dyan, pati si Robin Padilla at sinampahan na rin ang kaso na obstruction of justice. Si Bongo, mayroon din pong nakabinbin na baloktot at balikuko na uri ng pagpapatupad. Pending daw ito ang arrest order from ICC, kapareho ng arrest order laban kay Pangulong Duterte at kay Senador Bato de la Rosa. So mga 5 na lang po maiiwan dyan kung ganito pong gagawin ni Marcos Jr. At kung tatahimik pa rin po ang taong bayan at walang kikilos ng malakas na magkilos protesta, then we deserve the kind of situation that we face right. Everything is possible for an evil government to do evil things. At nasa taong bayan yan, kung papayagan natin, maniniwala pa. Samantalang hindi ako nawawala ng pag-asa. May hangganan po ito lahat. Ano? Everything happens for a reason. So ayan na nga, napanood ko rin yung yung video ni Senator Alan sa Pia Cayetano na yun nga, sinasabi nila na talagang pangdadahas, talagang tinatakot. Kasi nga nagpa-interview pa talaga si Matibag para sabihin niya na may ganyan. Akalain mo yun? Yung ganyan, ang bilis-bilis nyo. Basta't mga kumukontra at hindi sumasang-ayon dyan sa amo nyo. Tapos, nagdudumilat yung laking sa bagay, kasagwat kayong lahat dun. Kaya, paano nga naman, di ba? Wala talaga tayong aasahan dyan. Kalain mo yan, di ba? Ayan na nga, uubusin talaga nila si Senator Alan na ang susunod. Sabi nga ito ni Eric, kayang-kaya kasi nga, kahit anong sabihin, basta't masunod lang yung gusto ni Marcos Jr., gagawin talaga ng mga aso niya. So, kahit 3 weeks, pwede nang makulong yan eh. Kasi yun ang ginawa nila eh. Kay Mike Defensor, kay Marcoleta, kay Jinggoy, di ba? Grabe, uubusin talaga nila. Yun nga, kapag hindi na pala, pag pinalagpas at pinayagan pa to ng mga tao, wala na. Uubusin talaga nila kasi nga, malakas ang loob nila na wala namang ginagawa yung mga tao eh. Ayos lang naman pala. Nakakalusot naman, di tuloy-tuloy lang. Di ba? Hanggat hindi yan nasasampulan mga yan, hindi titigil sa ginagawa nila. Kasi nga, wala naman eh. Puro rally lang. Wala namang lumalaban na talagang man lang sila. Parang mapitik man lang sila. Wala eh. Kaya kung ganyan, deserve talaga ng mga Pilipino kung ano man itong mga nangyayaring to. Kasi pinapabayaan eh. Diba? Sabi nga eh, you deserve what you tolerate. Diba? Ganun talaga. Mukhang ito po ang menu yan talaga. ni Marcos na gamitin na naman ng NBI. Magsagawa di umano ng hokus-pokus at tinarantadong investigasyon, then magre-recommend ng kaso sa either sa Department of Justice o kaya sa Ombudsman. No, pwedeng sa Ombudsman ididirekta at ganon din plunder na naman ang gagamitin nila dito. Wala na naman. May mga na-discover daw itong si Matibag at ang kanyang grupo. Grabe, Napaka-rumi, talaga ni Matibag, napaka-masama at napaka-balasubas po ng taktika na ito. So kung ilulusot at ipipilit nila ito, kaya naman po kasi kasi napaka-loyal ni Matibag at ni Rimulya na maging tarantado ang performance at ginagawa ng kanilang office. Di bali ng tarantado at bulastog ang kanilang ginagawa. Basta masunod lang ang kapretsyo nila Marcos na sikilin at supilin by way of weaponizing the law and using
non-bailable complaints Yun of lagi criminal eh. charges na Talagang- gawa-gawa nila, iniimbento nila. Walang- The way they did it against Senator Jinggoy Estrada, Yes. Senator Marcoleta, and now Ayun target lang nila din. si Senator Alan Peter Cayetano. Mantakin ninyo, they can do this in 30 days pwede. True, kahit pa 3 Or weeks less than kaya. that, no? Halimbawa, mag-produce sila ng witnesses na alam natin inareglo, kung bagat kinamada na nila, Yes. kung sa baraha pa. Yan, ang hilig And nilang then, gumawa ng case mga build up ganyan. isang linggo, Yan and then talaga, 1 week, grabe. isasampa nila ang kaso sa Dapat ombudsman, matapos yung mga to. and then, on the 3rd week, iakyat na sa Sandigan Bayan ng ombudsman. Bingo, kulong na naman si Senator Alan Peter Cayetano. At nakikita nila wala pong gaano Yes, true. na Yan napakalakas at napakalawak na protest condemnation o mga pagkilos ng mamamayang Pilipino hanggang social media lang ang mga pagreklamo at hindi po nangyayari ang tinatawag na silabas. people power. Kaya malakas ang loob nila Marcos at ng mga hambog at abusado na mga alipores niya kagaya nila Mauubos talaga. Boying Rimulya, Walang ang pumapalag kapatid eh. nito na si John Vic Rimulya at pati po itong si Director Matibag ng NBI. Matibag. Everything is possible for an evil government to do evil things. Yes. At nasa taong bayan yan, kung papayagan natin, maniniwala ba tayo? Ay, samantalang hindi ako nawawala ng pag-asa. May hangganan po ito lahat. Ano? Everything happens for a reason. So mantakin nyo kung gagawin nila ang ginawa nila kay former Congressman Mike Defensor, Yes, yun talaga ang kay gagawin Senator nila. Marcoleta, at Kulong kay Senator talaga. Jinggoy Estrada, Kung sino yung bago kabuhay nila, kulong. tapos ang buwan ng Hulyo, may kaso na ito, and unang linggo ng Agosto, ay pwedeng wala na po si Senator Alan Peter Cayetano at sasampahan ng kaso na plunder na naman. Yes. No, yan na po ang playbook ngayon ni Marcos. So isa-isahin nila ito, no? Grabe. At siguro ang sunod dyan ng kapatid din na si Pia Cayetano, and Magkasabay then ang na yan, magkakapatid na malamang. Villar, until si Aimee Marcos siguro daw. Baka sabihin ni Marcos, ipartida nyo na yan sa akin, ang kapatid ko na yan. Kasi pag wala nang naiwan dyan, pati si Robin Padilla at sinampahan na rin ang kaso na obstruction of justice. Si Bongo, Sige, mayroon din pong nakabinbin na. Naku. na baloktot at balikuko na uri ng pagpapatupad. Pending daw ito ang arrest order from ICC, kapareho ng arrest order laban kay Pangulong Duterte at kay Senador Bato de la Rosa. So mga 5 na lang po maiiwan dyan Grabe. kung Ubus ganito talaga. pong gagawin ni Marcos Jr. At kung tatahimik pa rin po ang taong bayan at walang kikilos ng malakas na magkilos protesta, then we deserve the talaga. kind of situation that we face right now. So, ayan na nga. Next target ay yung magkapatid na Cayetano. Malamang sabay na yan kasi pati si Pia, alam ko may ano dun eh. Parang may participation siya sa paggagawa nung ano na yun eh. Nung project na yun. Yun. Kahit baka nga next month yari na yan. Kasi kahit naman sino kalahin mo yan, si Mike Defensor, sinabi nilang ganito, kulong, si Jinggoy, si Marcoleta, basta't hindi sumasang-ayon sa gusto nila, kulong. Basta't sinabi nila na ipapakulong, kakulong ka talaga kasi nga, ginagawa nilang lahat at hawak naman nila ano pa nga namang laban mo? Mauubos kung ganyan talaga yung sinasabi nito. At saka pati, nag-react na rin yung magkapatid na, nag-react na rin yung dalawang magkapatid na Cayetano kasi nga, sabi nila, akalain nyo, Senator, gaganyanin mo? Parang tatakot-takutin mo, Matibag? Wala asong-aso naman kasi talaga Gagawin nilang lahat kahit anong maging tingin sa kanila ng mga tao, masunod lang yung amo nilang bangag. Ganon sila ni Boying. Tapos yun nga, yung Sandigang Bayan, parang sunod-sunuran na din naman. Wala talaga, pag hinayaan to ng mga tao at hindi nila talagang pinaramdam na galit na sila or wala lang, ganyan, kung peace rally pa din, wala na talaga. Nakakawala ng pag-asa sa totoo lang. Sinasabi to ni Ka Eric na may reason lahat naman nangyayari. Baka kailangan ubusin na nga muna bago magising yung mga tao. Yung talagang, pati si Robin. Siguro si Robin na lang ang unahin nila para yung mga Muslim talagang magwala na. Walang ibang aasahan lalo na dyan sa NCR. Puro lang naman yung mga tao dyan kakaunti kasi. Pero may mga sinasabi na may maghanda raw sa Big One, kung ano man yan, sana ibuhos yun na lahat. Hindi kasi pwedeng peace. Puntahan niya sa Malacanang. Hindi, parang wala kung
yung kumpis pa rin, hindi na, tinatawanan na lang nila, hindi na sila, wala silang katakot-takot kasi nga, parang okay lang naman pala. Nakakalusot naman pala, wala naman palang pakialam ang mga tao, di sige lang, ganun kasi yan. Yung kay PRRD kasi na ginawa nila, test yun eh. Kasi sabi nila, pag ginalaw niyo yung mga Duterte, magiging ganyan, ganyan, ganyan. O, asa na? Yung mga nagsasabing ganyan, wala, di ba? O, ang daming mga nagsasabi na subukan yung ganito, ganyan. Tapos ngayon, yung mga banta, sige, pag na-impeach na naman si Bibi Sara, i-impeach yan. Lahat ng mga, parang yung lahat ng mga ayaw ng mga tao, yun yung ginagawa nila. Walang katakot-takot, di ba? Hindi ba nakaka-insulto yun? Kung ano yung sinisigaw sa rally na hindi dapat ganito, yun yung ginagawa nila. Ganon sila kawalang hiya. O, paano pa? ba? Diba? Wala tayong asahan kasi hawak niya lahat eh. Kung sino yung sabihin nila na ganito, ikukulong ka lang, kulong ka talaga. Kasi kanila lahat, paano pa? O, anong laban? Ano pang magagawa? Kung hindi talaga lalabas ang napakadami, kailangan madaming tao. Saka lang magkakaroon niya ng epekto. At saka, sampulan, yun talaga ang mahirap gumalaw, sabi nga ni Captain Tado, mahirap gumalaw kung sasampulan nyo yung mga yan. Pero, hanggat hindi man lang napipitik ang takot ng mga to, wala talaga. Hindi tatablan ng hiyaman lang at takot ng mga to. Kasi nga, bangag naman kasi. Manhid pa sa manhid, Diyos mio marimara. Ganon, kaya, grabe, ayan na, iisa-isahin. Makukulong yan si Senator Cayetano, makukulong yan, sigurado yan. Kahit pa magyaw-yaw yan na magyaw-yaw, mag-live ng mag-live, makukulong yan kapag trinabaho nitong mga to. Kasi hawak naman nila ano pang laban mo, di ba? Pag kinasuhan ka na ng ganon, darating ang warrant mo, paano ka pa? Magtatago ka lang or susuko ka, ganon. Wala eh. Sabi nga wala naman pumapalag, di hayaan na lang. Deserve ng mga Pilipino yan. Kung ano man yung, kung tuwing bagyo mawawala ang mga bahay, deserve nila yan kasi nga, tinatanggap nila yung ganung bagay. Kaya, ayan, nakaabang pa rin tayo na sana naman may mangyari pang, may lumaban pa at hindi naman sana magtagumpay lagi itong mga tong napakasama ng ginagawa